Siyempre, walang iba kundi ang isa sa mga pinakamaganda. Yun, Yes! agree na agree tayo dyan. Lone District Representative ng San Juan, Attorney Bel Zamora. Thank Yan, you. welcome Hello po. po. Thank you, RJ1 and RJ2. Ayun. Ngayon kung siyempre pag-uusapan natin kasi ikaw po yung House Prosecutor, tuloy-tuloy yung impeachment. Hindi ba tayo nagsasawa dyan? Gusto marinig ng taong bayan na bilang isang lawyer din, no? Gusto marinig ng taong bayan kung ano ba talaga itong essence, ang Ang tumbok pinaka-point, ng, tumbok ng impeachment. Yes. Tama, no? Kailangan bumalik tayo sa punto, sa main point ng impeachment. At ano ba nga ito, no? Dami tayong narinig na yung allegations, yung sinasabi, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, high crimes, may tatlo pa yan, graft and corruption. Okay. Ang punto ng impeachment ay protektahan yung tanggapan, yung office. At usually, yung mga office na involved dito o yung mga posisyong involved sa impeachment ay yung matataas lang. Presidente, Vice President, Supreme Court Justices, no? Kokonti lang ang impeachable officers. Ito yung mga pinaka-importante, pinaka-mahalagang positions. Kaya may grounds lang tayo. Yan nga yung sinabi kong betrayal of public trust. Ang punto nito ay yung tao bang nakaupo ay karapat-dapat bang manatili sa kanyang posisyon. Yes. Siya ba ay fit? Fitness to Kung may ginawa pa siya, ito ba ay dapat magstay siya sa kanyang position? Dapat ba siyang manatili sa kanyang position? Or because of what that person did, hindi siya karapat-dapat maging presidente, vice president, o justice, o ombudsman, yung ganon. So, it is about the fitness of the person. So, in this case, dito sa impeachment ng ating vice president, no? Yung unang tinalakay natin Yes. na article, yung tungkol sa threats. Yes. Ang punto lang ng threats na yon, huwag natin tingnan lahat ng yung mga criminal elements. Hindi to criminal case. Yes. Hindi tayo nasa isang regional trial court o municipal trial court. Impeachment court to. Lagi natin narinig yung term sui generis, meaning kakaiba in a class of its own. So, ang punto dito ay yung pagbibigkas niya ng threats against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Ito ba ay actuations ng isang Vice President? Gusto ba nating naririnig to sa isang napakataas na official o second highest official of the land? Are these actuations, something that the children should see and hear and emulate? Yun lang naman ang punto. Fitness ng isang tao. So ngayon, kaya sinasabi natin betrayal of public trust, no? Dahil sinira ba niya yung tiwalang binigay sa kanya ng taong bayan nung siya ay hinalal? Ngayon, nasa confidential funds tayo. Opo. Dumidiretso na ako, no? Opo. Yung pag-certify ba niya na kompleto ang dokumento na sinabit ng tanggapan nila, na ginasta nila yung mga amounts na ito? Totoo ba na yung certifications na yon, meaning nagsisinungaling ba siya sa taong bayan sa pag-submit ng mga dokumento, sa pag-certify, in short, sa paggasta pera ng taong bayan? Yun. So bali na pala kong maging aware na rin ang mga sunod na mga highest position natin na pwede silang ma-impeach kahit may malaki silang boto. Correct. Di ba, Hindi Kong? naman natalakay ito, no, nung one of the impeachment trial days. Hindi naman porket mataas ang boto mo, hindi meaning nun na hindi ka na lisensya. pwedeng ma-impeach or license yon para gumawa ka ng Yun. impeachable acts. Tayo lahat or yung mga elected officials, including me, I'm an elected person, syempre, kailangan natin ibalik ang tiwala ng taong bayan sa taong bayan. Sige, himayin natin po. No, yung nabanggit niyo yung unang articles of impeachment na tinalakay po. Yes. Yung tungkol sa threat. Kayo po ba, hindi po ba kayo natatakot dahil nga kung ang Vice President po natin kayang pagbantaan ang Pangulo, ang kanyang asawa at si former Speaker Martin Romualdez, baka kayo din po na talagang involved dito sa trial bilang isang prosecutor, baka mabalikan po kayo ni Vice President Sara. Alam mo, syempre, there is always that concern, no? In fact, I'm sure pati mga kasamahan ko sa Congress, concerned dyan. Kaya,
syempre iba-iba ang ating politics, iba-iba ang ating personalities, iba-iba ang ating lugar. Ang daming factors, no. But ako ang iniisip na lang natin ay nasa tama tayo, ginagawa lang natin ang ating trabaho, ang ating tungkulin under the Constitution. And I guess we will all be protected by God, by the Lord, by the people if we just stay on the good side. Yes. So, kumbaga ngayon, Kong, parang papakita natin sa taong bayan, hindi lang siya more on politika ang impeachment. Kumbaga, That's correct. based on evidence na inaano niyo po ngayon, ang inyong tungkulin. That's correct. Mandato. Opo. Kasi syempre, ang daming tao nagsasabi politika to. Yes, yes. Honestly, this is not politics for us. Ako ang tahimik kong politiko, no? But bilang member ng Committee on Justice, Vice Chair nga ako, bilang prosecutor na hinalal ng mga membro ng Congress, syempre kailangan natin gampanan ng ating tungkulin. Yes. And that is to present the evidence that we have to the public, to the impeachment court, to the judges. Sila naman ang boboto in the end eh. Kung makita nila Tama. na walang ebidensya, nasa sa kanila yon, di ba? But syempre, ang posisyon namin ng prosecution, nasa amin ang ebidensya, ilalabas namin ito para makita at maintindihan ng lahat. Speaking of ebidensya, kasi sinabi ni prosecutor, attorney Lorna Kapunan. Kapunan Oo. na yung ebidensya nyo na hawak nyo, yan na lang aanoin namin. Very confident ang aming, di ba? ang aming prosecutor, si Parang Attorney nasupalpal Lorna. yung defense doon to. Yung sa acknowledgement receipt yan, di ba? Oo. Parang Tama. Kung Gustong hindi nyo pinagkakatiwalaan ang aming dokumento, Ayun okay? ang gamitan natin. Hindi Di ba? ba? Tama. Kasi madami sa aming mga dokumento ay dokumento din nila. Yan yung pinagtalunan during the pre-trial na ang tinatawag namin common exhibits. Meron kaming sarili namin marking pero ayaw nilang common marking. Kasi kunyari sa korte, no, pwedeng iisa na lang yung nakasulat doon, exhibit Opo. A or exhibit 1, ganon. Pwedeng iisa na lang eh. And then you will refer to that same marking. Ayaw nila. Well, of course, that was a way also for us. Ang tingin namin, that was a way also for Strategy, them no? to delay the pre-trial or Delay. pahabain yung proceedings. Yung pala That pinakaano was pala. for us what we felt during the pre-trial. But ito nga, sabi ni Attorney Lorna, di gamitin natin yun. Pwede naman din talaga. Oo. Para hindi nila questionin kasi dokumento nila yun. Di sigurado naman na pinapaniwalaan nila yung authenticity ng kanilang dokumento. Nang ano po ba yun? Natuloy po ba yun? Or talagang in-insist nila na kailangan pang isa-isa? So, ang next step pagkatapos nun ay magko-compare nga ng Magko-compare pa rin. documents para to do sa witness natin na naputol ang kanyang testimonya. Para hindi na iisa-isahin lahat ng steps to authenticate a document. Ngayon siguro banggitin ko sa inyo. Opo. Dahil impeachment court nga to, sa totoo lang, dapat hindi tayo maging masyadong technical. Hindi Oo. tayo maging parang isang trial court, regional trial yun court, pala yun. municipal trial court, kung saan technical dapat kasi susunod ka dapat sa rules of Rules. court kung paano ipakita o ilabas ang isang ebidensya Ebidensya. sa korte, kung paano mag-testify ang isang witness. Dito sa impeachment court, dahil ang end goal natin dito ay mapakita sa taong bayan yung ebidensya, dapat hindi tayo maging masyadong technical. And Pala yun. so far naman, we appreciate the presiding officer's rulings. Paminsan, di ba, may mga objections sa testimonya, sasabihin niya, kung Tuloy. kaya naman sagutin, Yes. sagutin. So, we appreciate the presiding officer's rulings dahil ang goal natin lahat nga ay mailabas ang ebidensya, makita ng taong bayan at ng mga senator judges. Whether or not kung kanino no, yung magpapabor no kung sa prosecution or sa Yes, that's correct. depensa. Pero ito po no, yung nabanggit niyo po kasi itong mga parang strategy ba to, baka delaying tactics. Tactics. Di ba ito rin po no, yung nakasampang petition sa Supreme Court, no? Mukhang na-dismiss na po recently. Yes, in fact, nung binabanggit
nagre-refer nga, naalala ko si Attorney Ferrer na yung binabasa niya yung kanilang side, no? Patungkol dun sa motion for judicial notice. They were referring pa Sa to the petition sa Supreme Court petition, no? Kasalukuyang dinidismiss o na-dismiss na pala nung at Opo. that Baka time, yun no? yung nag-trigger sa Korte Suprema para gumalaw. Minention nyo kami. So, yun, that just means na ang bola ay nasa impeachment court na, tapos na yung proceeding sa Committee on House. Justice, sa House of Representatives. Moot na nga yun, meaning tuloy-tuloy na Tuloy-tuloy ang proceedings Mm-mm. sa impeachment court. Pero po recently, mukhang hindi rin po nabalitaan ni Vice President Sara Duterte na na-dismiss na yung ruling sa Korte Suprema kasi nung in-interview po siya parang kahapon, yung nagbanggit pa siya na bendalo lang daw po itong impeachment trial dito sa Senate. Ano pong masasabi niyo dun sa remarks na yun? Baka hindi pa nga niya nabasa o nabalitaan. Pero Yun lang. pag nabasa niya, maiintindihan na din niya. So, walang bendalo na nangyayari dito Yes. sa Senate impeachment trial. Oo. So ngayon kung may ibang mga kababayan natin mukhang paulit-ulit na, pabalik-balik, parang naboboring na rin. So may Totoo. time na ba na sa inyong pag-usap-usap na iiksiin na or mabilis na ang pag-ano? Kasi according kay Kong Chua, dapat ma-present yung ebidensya, okay na yun, hindi na lahat ng witnesses na nakalatag ay magwi-witness. That's correct. Ah, ah. Siyempre, nung pinasubmit tayo ng listahan ng ating witnesses, Witnesses. ng ating ebidensya, lilista mo naman talaga lahat. Mm-mm. Pero, pwede namang i-present lang natin ang pinakamahalaga, ang most important pieces of evidence natin, and ang most important witnesses natin. Present natin yon at makikita agad ng taong bayan kung ano yung punto, ano yung gist ng article na yon. Siyempre, ayaw natin pare-parehong mabore. Opo. Tayong prosecutors, defense, yung judges, ayaw natin mabore sila. Ayaw natin mabore ang taong bayan. Yes. Kundi mawawala ng interest. Yeah, opo, Kong. And ang gusto natin talaga ay tuloy-tuloy ang kanilang interest dito. Hindi lang, again, no, hindi to politika lang. Ito ay protecting the institution or the office of the Vice President. So, kailangan natin tong matapos din agad Opo. para tumuloy na ang trabaho ng bawat opisinang involved dito. Yes, tapos napansin ko lang ko nga as syempre nagva-vlog dito. So ang nangyari, parang maraming fake news noon na sa house pa. Pero ngayon parang mulat yung taong bayan. Parang nawala yung fake news na yan. Kasi yung mga nilalatag na ebidensya, parang nakasubaybay yung ang mga manonood po sa impeachment na yan, Kong. So ano nyo po doon? Masay po. Yun nga ang mahirap sa sa panahon ngayon. I guess dahil sa social media mas aware ang madaming tao, pero mas madaming ang fake news din na lumalabas. So, we just hope that the public will be more discerning, kilatisin nila lahat ng lumalabas, and as much as possible, let us rely on mainstream media, and then if we have, for example, social media, compare natin dun sa mainstream media o yung mga nandun talaga Hapo. sa Senate. Kunyari kayo, nag-a-attend kayo ng trial, nanonood kayo doon, no? Wag naman tayo makinig o wag naman basahin yung mga alam mong imbento naman, di ba? Ay pare-pareho naman para sa kapakanan nating lahat ito. Ayun, speaking of invento, sabi di ba? di ba meron pong iniispin itong 40 million peso na medicine daw po napamahagi sa mga kababayan naman daw po natin. Ang isip-isip ko lang po dyan, posible po ba yun? Bibili ka ng 40 million peso worth na gamot. O orderin mo pa yan Oo. May procurement process pa yan. Tapos Correct. i-deliver pa sa'yo. Oo. Tapos i-distribute mo in just 11 days na gawa nila. Di ba? Baka Kung- pa-expired na yun. ang daming ang daming Like nila yung DSWD. ang daming acknowledgement receipt. Mm-mm. Iba-iba siya. Okay, hindi pa natin pinupuntahan yung signatures kung magkakamukha, 'di ba? Ito Yes. lang. Yung acknowledgement receipt. Confidential funds. Ito lang ang dapat isipin natin. Confidential funds to. Tinalakay naman last week kung para saan yung confidential funds. Yes. I guess sabi nga, for confidential matters, intelligence funds for intelligence matters, no? Well, again, no, sabi nung auditor,
hindi porket confidential or intelligence fund, secret ng buong proseso. May accounting pa din yan, may liquidation pa yan dahil pera to ng taong bayan. Yes. Okay, so kung confidential funds ang pinag-uusapan natin, bakit yun ang ginamit to buy medicines? Yun lang. Hindi naman siya confidential matters, which, medicines, it's not about protecting the national security or national interest. Tama. But sige, granting nga na, Binili mo. na binili yun, bakit walang mga resibo? Oo. Bakit walang sinabmit? Saan binili? di ba? Saan binili? At sino tong mga taong ito nga na supposedly tumanggap ng perang yon? Ang medicine din, no? Sino yung Diba? tumanggap? So, Anong babalik sakit? tayo. Sino si Mary Grace Piatos at bakit siya tumanggap ng ganyang amount para sa ganitong purpose? Sino si, apparently may Renan Piatos. Sino yon? Mas Grabe. malaki yung kay Renan. Asawa pala. Asawa ba ni Renan? Si Mary Grace. Grabe, no? Kaabang-abang na to. Ang daming pangalan. Oo. Siguro, sabihin natin na, sabi nila, may nagpunto last week na madami nga daw na may sakit o nagugutom, ganon, no? Madaming pagkukulang sa mga probinsya. ganon. Tinanong yung witness. Pero hindi naman ito yung funds na dapat ipamahagi sa ganong Yes. purpose. At So, dahil ibang nga, purpose yung binilan nila. Oo. Pero hindi naman, Kunyari yung Oo. isa pa, apo. 'di ba binanggit na yung mga na-prevent yung Pag-attack. attacks. Ah, Dapat ba gamitin ang DepEd funds to Yun prevent lang. attacks? paano kaya nila Para sa atin, na-prevent? hindi. Di ba? Kong, para enlighten ang taong bayan. Kasi, DepEd, hanggang high school lang yun, di ba? Yung Yes. CHED kasi, College. universities, College. colleges. Yes. O, nyo, Kong, i-elaborate. Kasi Elaborate. nagamit yung DepEd na ganun. So Doon una sa- sabi yung sinabi nyo. confidential, 'di ba? Opo. Confidential funds ng DepEd. Mm-mm. So unang-una, bakit tayo gumagamit ng confidential funds ng DepEd? DepEd. I mean, yun yung mga basic na tanong, no? Yes. Mm-mm. Tapos gagamitin yon para sa Intelligence. yung to prevent the Mm-mm. attacks of Attacks. the CPP, NPA, Mm-mm. ganun, no? Parang hindi makatarungan na yun ang gamitin. Gagamitin. Oo. Of course, babalik tayo kung doon sa unang witnesses natin dun sa confidential funds, yung 2 land bank employees na nagsabi na lumabas ang pera galing sa land bank. It was highly unusual. It was unusual, di ba? Yes. Na maglabas ng cash na ganun kalaki. Mm-mm. At ang kumuha ay hindi naman yung head of agency or yung mga authorized officers. Saan napunta yung pera? Pagkatapos nilabas sa kanila, pagkatapos nila withdraw. Usually Yun ang po, katanungan. usually nga daw po ang proseso dyan, ang ini-issue cheque, di ba? Tapos yung informant ang gaganon, Tama. mag-withdraw. Remember, land bank to, di ba? Opo. Bangko to ng gobyerno. Hindi, pang sweldo to na usually, di ba? Land bank, pang land sweldo ng mga government officials. So, nakakapagtaka nga naman na maglalabas ng bulto-bultong cash from land bank. So, syempre, na ano din natin kung yung senator judge nagsabi na parang yung mga yung officer na nagbigay ng pera or na-disburse. Ayan. Kumbaga, siya yung mananagot. Ah, Tama ba yan, Kong? So sa ating rules, Mm-mm. I guess the essence no is that there is the head of agency and usually it is the head of agency who is entrusted with the monies of that office. Of course, totoo naman na sometimes that power is delegated, but tandaan natin na may pirma. Yung Yes. may certification, may ibang dokumento na may pirma yung vice president. Yun lang. Kung ako maniniwala ako kung siguro mga worth maliit lang, no? Pero kung 125 million, I don't think na yung Kung wala ang utos niya. walang utos. Yung sa napanood po natin, no, yung sa testimony nga po ni SDOG na Acosta noon na inamin niya No, na Inutos yung nga sa siya. Congress, Quadcom. yes. Oo. inutos lang po sa kanya Ah. ni
Sara Duterte na Kasi ibigay. yung ganong kalaking amount, hindi naman gagalaw ang Yung officer niya. isang officer Disbursement. by himself, by herself, kung walang utos mula sa napakalaking perang involved. Kanina po merong press con, kanina sila Congressman Terry Ridon, pati sila Attorney Dino De Leon. Yun nga po, parang binabanggit nila doon na nakakabahala na baka sa mga susunod na araw, ilaglag nila itong yung SDO nga po na si Gina Nako, Acosta. madaming laglagan Para- na mangyayari. Para daw po mailigtas o maisalba itong si Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi niyo doon? No comment. No comment, pero nangyayari talaga yan. Sa mga sa mga ibang incident ng katiwalian. May mga Ako, madami escape route. talagang ganyan, no? I'm Escape sure, route po, maski no? na sa mga yung mga iniimbestigahan ngayon sa Ganun. ng Yes. gobyerno, may laglagan din na mangyayari. So ito na lang po no, yung sa mga signatures po, balik po tayo dito sa mga signatures na sa acknowledgement receipts. Meron po bang witness na isasalang na handwriting expert po? Okay. So again, no, madami tayong witnesses na nakalista. Titingnan namin kung kailangan magsalang ng handwriting Expert. expert. But in the meantime, kasi maganda yung testimonya ng una nating mga witnesses. Tignan natin kung sino pang isasama kasi ayaw din natin tumagal. And again, no, hindi pa tapos to. Nasa umpisa pa lang tayong bahagi ng confidential funds. So, dapat panoorin natin lahat Yes. para mapagtagpi-tagpi, ma-connect natin lahat ng kanilang testimony. Natanong lang po namin kasi naalala namin po yung impeachment trial ni Erap Estrada. Erap, yes. Di ba? Nag-compare ng Yung Jose Velarde, na signature. Iniisip namin baka meron, kasi libo-libo po itong acknowledgement Pero receipts. naalala nyo nung hearings noon sa Congress, dun lumabas yung Penmanship. signatures, yung penmanship, magkakamukha. May Magkakamukha po. So parang naisip po namin, sa libo-libong acknowledgement receipts po na na-receive natin, baka meron doon isa man lang nakahawig ng signature ni Sara o kaya yung mga malalapit na tao po sa kanya. Hindi speculate. That's all we can do for now. Pero sa tingin niya po, Well, syempre maganda ang testimony na mabibigay ng isang handwriting expert, di ba? So, tingnan natin. yun, kaabang-abang. Pero yung mga box kong, kasi ang daming box ngayon lang kami nakakita sa Senado. Ang Sa dami. Congress naman, wala namang pinadalang mga box na yan kong. Ano po yun? Ito yung sa box ng yung kulay red. prosecution, yung may red na sticker. So, doon nakalagay lahat ng documents na a-identify nung witnesses natin. So, yung mga acknowledgement receipts nga, yung mga certifications, doon nakalagay lahat ng ating ebidensya. Yung pala mga- yun. So, I guess, for confidential funds, nakita nyo naman na binubuhat na Oo. lahat papasok ng trial ng impeachment court, no? Ayun silang lahat. Yung mga ibang box pa po doon, mga bank records, sa ano pa Iba po pa yun, sa yun. ibang article. Iba pa Article. yun, yes. Yun. Sa unexplained wealth pa yung bank records. Kaabang-abang. So, Exciting yun para sa madaming Yes, tao, yung tama. unexplained Yun. wealth. Ang last namin na tanong is, anong aabangan ng taong bayan po sa proceeding next week, Monday, Tuesday, and Wednesday po? So next week, syempre tuloy pa rin yung witnesses in relation to confidential funds. Alam kong medyo boring ito para sa Yes. lahat. Oo. Pero sana manood pa rin tayo. Subaybayan po natin para malaman naman natin ng whole picture. Ma-connect natin dun sa mga testimonya na una nang nailabas. And tayo naman din taong bayan na maghuhusga. Dahil ang senador, sila makikinig naman sa taong bayan yan, di ba? Taong bayan ang huhusga. Kung ito nga paggamit ng confidential funds for other purposes, yan yung tawag nating misuse nga, ay betrayal of public trust or pagtataksil ba to sa tiwala ng taong bayan. ayun. Yun. So manood lang tayong lahat, huwag kayong mabore, maski na medyo boring. May mga pangalan mang lalabas, malay nyo, may iba pang Ala Mary Grace Piatos. Diba? Si Mikuto. Nakita ko dun, si Mikuto. Ang galing na, very creative. Oo. Grabe. Di ba, inano din yun ni,
Attorney Ligutan. Dapat pag may pirma. May Sinabi niya original yun. name, may full name yun. So meaning, yung pirma Oo. ay Ano alias, di ba din Oo, yun? alias. Kung alias yung pangalan. Gabi, no? Tinanong din si Attorney Wamel, yung witness, na for 10 years niya, nagtatrabaho siya. Ngayon lang siya nakakita na puro acknowledgement receipt Oo. ang na-receive niya. Oo. So Kasi ano dapat yun, daw, yung no? pharmaceutical, May walang tax. resibo, Oo, may- sales invoice. Kasi or, yung plano, Mhm. di ba may financial, physical plan Oo. na dapat sinasubmit kasi nga, Yun yung goal nyo eh. yung Dun sa... yung sinasabi niyang i-connect no yung kung nakakakuha nga ba ng ang tawag Para niya, information, 'di ba? Surveillance Para masabing information successful. para masabing successful. Ayun. Very interesting. Yes. So, ayan po mga kababayan, no. So, abangan nyo po ulit at maraming salamat po Congressman Bel Zamora. Thank you very Thank you so much. much po. At marami pong natutunan ang ating pong mga kababayan sa araw na to. So, guys, abangan nyo po ang susunod namin na podcast. Kasama ulit si Balit at Kaalaman. Yes. And syempre, RJ Angeles, RN. No? Dito lang po. Kita-kita tayong muli. Let's do this again. Let's go! Bye!